Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay mapalad ngayon? Mapalad ka sapagkat ikaw ay kasama namin dito sa oras ng pag-aaral. Ito ay isang pag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos na magbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa Kanya at kung sino siya sa iyong buhay. Magbibigay ito sa iyo ng kagalakan sa iyong puso habang naglilingkod sa Kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit na Kanyang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Banaba West, Samar, Mindoro, Palawan, Quezon, ganon din sa Bicol, Alicia, sa Batangas, Lukban, ganon din sa Masbate, Tarlac, Capiz, Virac, Rizal, sa Pangasinan, ganon din sa Davao, sa EVC, Tacloban, Taguig, Navotas, Santa Cruz, Romblon, Bataan, Ilagan, Zamboanga, Pasukin, ganon din sa Antipolo at sa buong mundo. Mga di ko pa nabanggit, kaibigan, dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga mahigit ng 100, malapit ng 200 na masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin at patuloy na ibinabahagi itong programa sa ibang mga kaibigan at mga katrabaho. Dito namin makikita kung saan nakakarating ang programang ito. Ganon din ang lahat na aking mga kaibigan na ginigiliw na taga-subaybay diyan sa AWR 360. Dalangin namin na patuloy kayong palalakasin ng ating Panginoon Diyos. At ang ating mga kasama dito sa ating pag-aaral sa oras na ito ay ang mga magigiting na hinirang ng Panginoon Diyos. Ang una dito ay si Pastor Abe del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries at Spirit of Prophecy Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray, at sa ating kaibigan na si Pastor Jules, mga kasama naming viewers ng Hope Channel TV at ng Oras ng Pag-aaral. Gusto nating mapangalagaan ang mga kabataan natin sa kanilang pagpili ng kanilang mapapangasawa balang araw. Then at the same time, magiging mahalaga at matatag ang pamilya nila na sapagkat ginabayan sila ng karunungan na buhat sa Panginoon. Then at the same time, kung gusto din ninyong maging malusog ang inyong pamilya, ay huwag ninyong kakalimutan, mga kaibigan ko, na mag-subscribe ng Bookbound ng Health and Home. Ito ay flagship ng Philippine Publishing House. Mag-unahan na kayo sa mga Adventist Book Center natin na malapit sa inyong mga missions and conferences, o kaya ay lumapit kayo sa mga literature evangelists natin na nakakasakop po sa inyo. At meron pa tayong isang program na gusto natin, Pastor Ray, na mai-promote. Meron tayong promotion sa Australia ngayon na kapag ang mga kapatid makisangkot sa pagbebenta ng 20 sets ng Bible Story at yung full remittance din nyo ay i-remit nyo sa Adventist Book Center, meron tayong tour na gaganapin ngayong 2026. Kaya makisali po kayo, magunahan po kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ito na po yung pamamaraan para maiparating natin ang salita ng Diyos sa magitan po ng set ng Bible Story. Alright, maraming salamat. Ang pangalawang mga kasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Napakabuti ng Panginoon, Pastor Ray at Pastor Abi. Binigyan ulit tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon upang mag-aral ng Kaniyang mga salita at tayong papasalamat sa lahat ng ating mga viewers sa buong mundo na kung saan ay tinatangkilik ang atin pong programang Oras ng Pag-aaral. Inihimok ko ang lahat na i-share po natin ang link na ito para sa ganun ay mas marami pang mga tao makikinabang sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, sa manaming banal, kayo po ang may-ari at may-akda ng aming buhay. Patuloy niyo kaming bigkisin ng pag-iibig at patuloy na pagkakaisa na ang aming pag-aaral ngayon, Panginoon, ay hinihiling namin ang iyong presensya sa magitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu at aming maunawaan ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Ngayong quarter ay patuloy natin na pinapag-aralan ang may temang mga alusyon o panunggit, larawan at simbolo. Paano mag-aral ng propesiya ng Biblia? Sa trimestreng ito ay baybayan natin patuloy at pag-aralan kung paano unawain at bigyang tamang kahulugan ang propesiya sa Biblia, lalo higit ang ilan sa mga alusyon o parunggit, imahe at talinhaga na ito'y patuloy na magbubukas sa atin ng katotohanan para maganap ito sa huling araw, sapagkat alam natin na mas malapit na tayo sa katapusan ng sanlibutan kaysa noong mga nakaraang taon pa. Kaya noong nakaraang linggo ay napag-aralan natin sa aklat ng Henesis na siyang pundasyon ng mga saligang katotohanan na ang ating Diyos na ating sinasamba ay siya ang lumalang sa lahat ng mga bagay. Alam natin yan. Sa aklat ng Henesis ay isang nagpagpapahayag ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kawalan at kaligtasan. Kaya dito ipinakita ng Diyos ang plano ng kaligtasan sa magitan ng pagtubos sa mga makasalanan sa madramang kwento ng mag-amang Abraham at Isaac. Alam natin yan. Si Isaac ay isang naglalarawan, sakripisyo, anino ni Jesus na siyang kordero. Ang ating Panginoong Jesus niya mag-aalis ng kasalanan at magtatagumpay laban sa kasamaan at kamatayan na dulot ng matandang has na ito'y si Diablo o tinawag nating Satanas. Kaya i-connect natin ngayong linggo at pag-aaral natin ang pangatlong paksa na may pamagat na mga larawan mula sa pag-aasawa. Yan naman, mga kapatid. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 19, versikulo 9. Ito po ang sinasabi. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Pagkaganda. At buuin natin ang ating leksyon at talakayin natin sa 3 punto lamang. At ang 3 punto ay mag-uumpisa sa CMM. Yan. Ang C ay covenantal love. Ang pangalawa ay marital love. Ang pangatlo naman ay missional duty. At ang unang punto ay paliwanag sa atin ni Pastor Abe, yung covenantal love. Ano pong ibig sabihin nito, Pastor Abe? Napakasarap pag-usapan ito, Pastor Ray, sapagkat kung titignan natin sa ating lesson, ito ay gustong ilarawan ng Panginoon ang pagkahanay-hanay kung papaano niya inilarawan ang paglalang doon sa lamanan ng Eden. At yung paglalarawan na yun ay merong mahalagang pagtutugma sa pagitan ng pag-aasawa at gayon din ng araw ng Sabat. Alam natin mga minamahal kong mga kaibigan na ang unang itinatag doon sa lamanan ng Eden ay walang iba kundi ang pag-aasawa. Yung kasagraduhan ng pag-aasawa. Yan ang unang institusyon na itinatag ng Diyos. At pagkatapos niyan, merong ugnayan ito sa araw ng Sabat. Kasi kung merong matatag, matibay, mabunga at masayang pag-aasawa, mga minamahal na mga kaibigan, ay magkakaroon din ng matatag at matibay na pananambahan sa Panginoon, Pastor Ray, na kanyang itinatag. At ang pinakamahalaga po dito ay ipinapakita ng Diyos na ito'y larawan na nagpapakita na merong magandang ugnayan, Pastor Ray, ang Diyos at ang pamilya, na ito'y makikita sa kasagraduhan ng pag-aasawa. So, tandaan ninyo na ang pag-aasawa ay isang banal na bagay. Hindi po ito madaling kagyat na magkaroon ng relasyon na hindi natin ito hinihiling ang gabay ng ating Panginoon. So, ang pag-aasawa, Pastor Ray, ay larawan ito ng Diyos. Larawan ng pagmamahal ng tatlong kadyusan, sapagkat ganito ang sinasabi niya doon sa aklat ng Henesis, Kabanata 1, versikulo 27. Bakibasa mo, Pastor Ray, kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae.
So, nakita nyo na ang pag-aasawa ay nilalang sang-ayon sa larawan ng Diyos. Okay? Larawan ng pagmamahal ng kadyusan. Bagaman walang asawa ang ating tatlong persona ng kadyusan, Pastor Ray, pero doon ipinapakita yung napakagandang larawan ng pagmamahalan ng kadyusan. Na ito'y nakikita sa loob ng tahanan natin, mga minamahal ko. Then at the same time, gustong ipakita dito ng ating Panginoon na yung pagmamahal, pagkakaisa na nakita sa talata. Kasi sinabi kanina sa binasa mo ay they were created in the image of God. In the perfect image of God, the imago Dei. So, kung perfect yung pattern, perfect din yung ginawa. Okay? Kasi yung pinagkunan ay isang sagrado, matatag na gobyerno ng Diyos, matatag na ugnayan ng pagmamahalan, at gustong i-reflect ito ng Diyos sa larawan ng pag-aasawa kasi they were created in the perfect image of God, Pastor Ray. So ngayon, titignan nga natin ito kung paano natin patitibayin ang pag-aasawa tungkol sa kaisipan ni Apostol Pablo sa Aklat ng Epeso, Kabanata 4, setas na 1 hanggang 6. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtityaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu, kung papaano tinawag kayo ng isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumama sa lahat at nasa lahat. Ibig sabihin yan, Pastor Ray, sa concept ni Apostol Pablo, tinuturo sa atin yung kapakumbabaan. Tinuturo sa atin yung kaamuan. Tinuturo sa atin yung pagkakaisa. Sapagkat tayo ay isang katawan. One body and one spirit. Kasi tayo ay nabautismuhan sa isang pananampalataya. So, ibig sabihin, yung immersion ng pag-aasawa ay unang itinatag ng Panginoon para ma-immerse naman ang buhay ni Adan at saka ni Eva sa pamamaraan ng ating pong Panginoong Diyos. At napakasayang tignan po ng isang pamilya na napakatatag, isang pamilya na kitang-kita mo ang ugnayan ng mag-asawa ay napakadikit, at sa pamamagitan nito nakita na ang larawan kung paano magmahal ang ating Panginoong Diyos. So, hindi lang po yun, mga kaibigan, kung bakit napakahalaga na inilarawan sa account ng Genesis na ang Diyos ay naglalang ng kanyang katuwang sa buhay. At ang sabi doon, pakibasa mo, Pastor, sa Genesis chapter 2, kung paano itinatag ng Diyos ito. Chapter 2, verse 24. Verse 18 mo na ang basahin mo. 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Oh. So, isang lalaking katuwang. Tandaan nyo yung salitang katuwang, ha? Hindi atsay yun, friend. Yun ay katuwang na nababagay para sa atin. So, may binabagayan ang mga tao tungkol sa pag-aasawa. Pero nung after the fall, ang pag-aasawa ay hindi na sakdal. Nadungisan ng pagkakasala. Bagaman nandun yung sanctity of marriage, pero nasira dahil sa pagkukulang ni Eva. Ngayon, ang nais ng Panginoon, magiging yung imperfect marriage na yon na nadungisan dahil sa paglabag doon sa lamanan ng Eden, ay muling ibabalik ng ating Panginoong Hesus sa magitan ng larawan ng iglesia. By and by, madalakay natin yon, Pastor Ray. Na yun ay naglalarawan na gustong muling i-restore ng Diyos yung imperfect marriage na nadungisan ng pagkakasala dahil sa hindi maayos na paggamit ng pagpili ng mag-asawa. So dito, magkakaroon lamang ng kasakdalan, and that is why nga sa bagong tipan ay
Dahil sa katigasan nga ng ulo ng tao noon ay gusto nila magkaroon ng paghihiwalay. Pero sangayon sa banal na kasulatan, walang paghihiwalay na dapat mangyari maliban lamang kung merong issue ng pangangalunya. Tingnan nga natin yon at sisipiin mo, Pastor Ray, doon sa Matthew chapter 19 verse 7. Kasi after the fall ay dati yung sagrado at banal na pag-aasawa, mga minamahal kong mga kaibigan, ay ito'y nadungisan dahil po sa issue ng tinatawag na mahilig sa makamundong pamumuhay. Pakibasa, Pastor Ray. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moses sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae? Oh. Nakita niyo yung issue of certificate, ano? Nasira na yung sinalita ng Panginoon na sila ay image ng Diyos at yung babae at lalaki ay magkatuwang sila sa buhay. Ginamit kasi yung like and before sa terminology ng Hebrew language, yung babae, yung lalaki ay magkatulad sila, magkatuwang sila. At sila ay tatayong magkaparehas sa harapan ng ating Panginoon. Kaya lalaki at babae ay sila'y nilikha ng Diyos. Hindi nakakataas yung lalaki at hindi nakakataas ang babae noong panahon ng pagkatapos ng paglalang doon sa lamanan ng Eden, kundi magkaparehas silang larawan ng ating Panginoon. Pero ngayon ay naiba po yun, naiba dahil nasira yung imahin ng Diyos. Na-broke yung relationship, yung covenantal relationship ay nasira dahil sa issue ng hindi tamang pagsunod sa pamantayan ng ating Panginoon. So, ang faithful marriage ay lifetime. Hindi tayo po pwedeng mag-issue ng certificate of divorce kasi talagang turo ng Diyos, ang sabi niya, noong punang panahon ay walang ganyan, kundi ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Ito ay ideal na itinatag ng Diyos bilang pundasyon ng sangkatauhan, ang pag-aasawa. At kung nasira ang society, ay dahil merong nasirang pamilya. Kahit ang ating bansa, kung sira ang ating presidente at ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya, sira na rin ang ating bansa. Wala na tayong minomodel. So, minomodel noon ang pag-aasawa ng tao kasi gusto ng Diyos doon pa lamang sa Eden na ipakita ang pagnanais ng Diyos na meron siyang magandang relasyon sa tao at gayon din sa paglalang. So, napakabuti ito, Pastor Ray, na makita natin na itong covenantal love ay ito'y personal na relasyon natin sa Diyos. Personal na relasyon sa Diyos na nakita sa magandang relasyon ng mag-asawa. So, maganda na iingatan natin yun kasi siya ang nagbigay ng gift of marriage. Binigay sa atin yan bilang larawan ng magandang pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Kayong asawa mo, regalo yan ng Diyos. So, huwag mong po pwedeng sirain yan kasi siya ay larawan din ng Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos, Pastor Jules? Dahil ang Diyos ay nilalang niya ang mag-asawa at nagkaroon ng tipanan sila na ilalarawan nila yung pag-ibig at saka pagkakaisa na galing sa gumawa. So kung papaano ang Trinity o ang Diyos na nagkakaisa sa pag-ibig at saka pagkakaisa ay ganoon din sana rin ang ilalarawan nila. Yung mag-asawa. Yung mag-asawa. Yeah. Yung pag-ibig at ganoon ng bawat isa. Ganoon pa man, pumasok ang kasalanan dahil sa adultery. Di nasira. Ganoon pa man, sabi mo, dumating si Kristo at nilarawan na ni Jesus na ang kanyang nagiging asawa ay ang kanyang iglesia. Ngunit ganun pa man ay hindi na perfect ito. Ngunit si Kristo ay perfect na asawa. Yung iglesia ay imperfect na asawa. Ganun din ang mag-asawa ngayon. Hindi sila perfect. Yeah. Ganun pa man, ang Diyos na nakitipan sa atin ay perfect. Yeah. Matuwid.
at banal. Tayo naman na sumusunod sa tipanan ay may mga pagkukulang, ngunit ang Diyos na nakitipan sa atin, patuloy na nagpapakita ng pagmamahal. Kahit nagkukulang tayo, kahit nagkakasala tayo, ay patuloy na ang Diyos ay inilalarawan niya yung pagkakaisa at pagmamahalan ng Diyos na gusto niyang maranasan ng bawat isa sa atin. Inilarawan niya sa mag-asawa, ano, Pastor? Pastor Ray, napakaganda yung binanggit kanina ni Pastor Abe. Dahil sa panahong ito, ang akala ng tao, solusyon sa kanilang pagsasama, pag mayroon ng hindi pagkaintindihan, ay hiwalayan. Yun yung kanilang sinasabi. Ngunit kung tayo babalik doon sa pinabasa kanina ni Pastor Abe sa Matthew 19. Pakibasa nga uli, Pastor Ray, particularly verses 7 and 8 sa Matthew 19, 7 and 8. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit pinag-utos ni Moses sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng iyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae. Ngunit buhat sa pasimula ay hindi gayon. May gusto akong punto na parating dito sa ating mga nakikinig sa atin at nanonood. Yung mga paresyo, ang sabi nila, iniutos, God commands sa verse 7. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus ay God permits. Magkaiba yun eh. Ang hindi inuutos ng Diyos, kundi ipinahintulot ng Diyos ang dahilan dahil sa katigasan ng ulo. So kapag pinipilit natin na maghiwalay, yan ay dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Ang Panginoong Diyos ay, sabi niya, the only ground for divorce is adultery. Hindi dahil kapag kayo hindi nagkaintindihan ay maghihiwalay na. Hindi. Kundi ang sabi niya, ang only ground for separation or divorce is adultery. If you found something indecent, sabi sa verse 1 na binabanggit doon. So ang pinopoint out dito ng ating Panginoong Jesus, Jesus first shows the ideal sa verse 6. Ano yung sinasabi sa verse 6, Pastor Ray? Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsaman nga ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Iyan ang ideal na binabanggit ng ating Panginoong Jesus. Ang pinopoint out ng Panginoon una ay yung ideal na sinabi ni Pastor kanina na, Pastor Abe kanina, na ideal marriage na magpapatuloy walang hangganan. Yan yung binabanggit doon. Pero kung minsan, ang sinasabi natin ay yung exemption. Yun yung inuuna ng bawat isa na sa atin. Yung exemption yung inuuna natin, hindi yung ideal. Ngunit ang Panginoong Diyos, ayaw niya talaga ng paghihiwalay. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Malakias 2:16, anong binabanggit doon? Sa Malakias 2:16, God doesn't like divorce. Ito yung ating makikita dito sa Malakias 2:16. Pakibasa, Pastor Ray. Sapagkat aking kinapuputan ang paghihiwalay. Okay. Binabanggit dyan ng Diyos ay kinapuputan niya ang paghihiwalay. So, yung sinabi ng Panginoon nung in-explain niya ito sa mga Pharisees, balik tayo sa original. Ano bang sinasabi sa Genesis na Biblia? Ang gusto ng Panginoon ay magsama ang babae at lalaki ng walang hanggan. Yan yung ideal. Ngunit sa katigasan ng ulo, gusto natin na maghiwalay. Kasi Pastor Ray, in case man magkasalang asawa natin, tinuturo ng Diyos na pag nagkasalang asawa mo, ay di patawarin mo. Then, tatlong principles of marriage. You need to forgive your spouse. You need to accept again your spouse. Then lastly, you need to put yourself before your spouse. Yun ang principles ng marriage. Kasi kung wala namang perfect na mag-asawa din, hindi rin ako perfect na husband sa wife ko. Hindi rin perfect yung wife ko para sa akin. Pero we are striving to become a perfect partner for each of us. Kaya yun ang maganda. So ang unang punto dito ay nakipagtipan ng Diyos
sa atin na tayo'y bilang kanyang asawa, kanyang iglesia, ganun din ang mag-asawa na pag sila'y nagtipan, nagkaroon ng tipanan, nagpapakita sila ng pagkakaisa, naglalarawan sila ng pag-ibig, naglalarawan sila ng yung katulad na katuwang, na walang mas mataas, walang mas mababa, kundi katuwang. Helpmeet ang sinasabi sa atin, mga kapatid. Kaya isang pakikipagtipan natin sa Panginoon Diyos na kumbaga man tayo ay nagkakamali, ang Diyos ay nagpapatawad, kagaya ng mag-asawa na mayroong pagpapatawad para bumabalik ang patuloy na pagkakaisa at tuluyang relasyon, na ang mag-asawa ay hindi nag-iisip na maghihiwalay, kundi bigyang solusyon ang mga problema at suliranin para patuloy ang relasyong mag-asawa na tipanan. Pangalawang punto, punta na tayo doon. Marital love, paliwanag sa atin ni Pastor Jules. Pastor Jules. Okay, napakaganda, Pastor Ray, ang ating leksyon, no? Binabanggit dito yung relasyon ng mag-asawa, yung personal relasyon ng mag-asawa. At sa Kapitulo 24, dito nakatala yung karanasan ni Isaac at ni Rebecca, yung kanilang pag-aasawa. Ito yung longest chapter ng aklat ng Genesis. At dito makikita natin, naglalaman dito yung lesson na tungkol sa presensya ng ating Panginoong Diyos doon sa paglalarawan ng pag-aasawa ni Isaac at ni Rebecca. Binanggit din dito, Pastor Ray, yung Yahweh na kung saan hindi naman nagsalita sa chapter 24 pero 17 times na ginamit yung salitang Yahweh. At another keyword dito sa Genesis 24 is yung verb na go, o sa Hebrew ay halak. Ang ibig sabihin nito ay to go, to walk, or to travel. At 17 times din na binanggit, at out of this 17 times na binanggit ay ginamit 7 times patungkol kay Rebecca. Okay. Ating titingnan na kung saan itong word na go or halak ay ginamit din doon sa Genesis chapter 12 na kung saan ito yung nag-initiate kay Abraham nung tinawag siya ng Panginoong Diyos na aalis mula sa kanyang lugar at pupunta sa lugar na pagdadalhan sa kanya ng ating Panginoong Diyos. At dito ating makikita na si Rebecca is understood as the second Abraham. Dahil ginaya niya rin kung paano si Abraham na tumugon sa panawagan ng Panginoong Diyos na siya'y aalis. Yung salita dito na go, o I will go. So, ating titingnan ngayon dahil sa buong chapter 24, yung general idea nito ay marriage is the place of God's presence. Pangalawa, marriage is the place of God's salvation. So, ating titingnan ngayon dahil sa pag-aasawa ni Rebecca at ni Isaac, ipinapakita dito yung elemento ng pagtuturo upang maliwanagan at maunawaan natin ang tipanan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Ang una na ating makikita is God initiates the covenant. So ang Panginoong Diyos, siya ang nagpasimula sa tipanang ito. Na kung paano si Abraham na kanyang sinabi kay Eliezer, punta ka sa aming lugar at doon ka maghanap ng mapamakasawa ng aking anak. So ganun din ang Panginoong Diyos, He first initiated. Ang Panginoong Diyos ay sinabi dito, is the one who takes the first move toward His people, His bride. Hindi hinintay ng Panginoong Diyos na tayo ay magiging mabuti para mahalin niya, kundi ang Panginoong Diyos, mihinahal na niya tayo nung tayo makasalanan pa lamang. So God takes the initiative. Yun yung ating makikita dito. Pangalawa, kahit na ganon, ang Panginoong Diyos hindi niya pinipilit yung kanyang tipanan sa atin. Binigbigyan niya tayo ng kalayaan na pumili, na kagaya ng sinabi ni Eliezer sa chapter 24 verse 5. Pakibasa nga, Pastor Ray.
5, sinabi sa kanya ng alipin, sakaling hindi pumayag ang babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? So, diyan, binibigyan tayo ng isang kaisipan na kung saan ang Diyos, ang kanyang tipanan, ay hindi tayo pinipilit, kundi pinapabayaan niya tayo na pumili kung gusto natin. Ganon din sa babae na si Rebecca, paano kung hindi siya susunod? So, binibigyan siya ng pagkakataon na pumili. So, yun ang ating unang makikita. Pangalawa, itong response ng bride. Ano yung tugon ng bride? Pakibasa nga, Pastor Ray, sa Genesis chapter 24, verse 58. At kanilang ang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. Okay, napakaganda yung response ni Rebecca. One word lang ang ginamit sa Hebrew. Sa Hebrew ay ginamit yung salitang elect. Pero translate na sa Tagalog na sasama ako. Sa English ay I will go. Ito yung ating response din sa pagtawag sa atin ng Panginoong Diyos kung tayo'y makikibahagi. I will go. I will go. So ito yung response ni Rebecca. Yung consultation kay Rebecca ay very striking kasi sa tradisyon ng mga Hebro ay hindi binibigyan ng mga babae na pagkakataon na mamili. Kundi ang kanila lamang tugon ay yes or no. Yun lang ang tugon. Hindi ka na bibigyan ng pagkakataon na mamimili. Ito yung ginagawa nung una na yun na lamang mga magulang ang nag-uusap, yung parental love ba, na sila lamang ang mag-uusap. Pero dito, ating makikita sa case na ito na si Rebecca ay binigyan siya ng pagkakataon. Amen. At saka atin ring makikita na yung response ni Rebecca ay ganun din yung response ni Abraham, Patriarch Abraham na naging abalayan bang tawag? Ay, balayan? Katuga. Manugang. Manugang. Balae. Balae niya. Balae. Okay. Ating babasahin, Pastor Ray, sa chapter 12 ng Genesis, verse 4, kung anong sinasabi doon. Kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taon gulang nang umalis siya sa Haran. Okay. Yung salitang ginamit dyan ay departed. Departed. Doon sa kay Rebecca ay ginamit yung salita na I will go. Pero kay Rebecca sa Hebrew ay elect. Doon naman kay Abraham ay Yelek. So yun yung ginamit na salita. Ang ibig sabihin nito, yung steps na ginawa ni Abraham ay ginaya ni Rebecca. Kanya sinasabi natin kanina na si Rebecca ay second Abraham. Dahil ginaya niya kung ano yung ginawa ng kaniyang father-in-law. Yung father-in-law niya. Yun yung ating makikita na response ni Rebecca. Pangatlo rito, Pastor Ray, makikita natin yung part of prayer. Doon sa pag-aasawa ay meron talagang part ng prayer. Kung babasahin natin sa Genesis 24, 12 to 14, anong binabanggit dito, Pastor Ray? At kanyang sinabi, O Panginoon Diyos ng aking Panginoong si Abraham, hinihiling ko sa inyong pagkalooban mo ako ng tagumpay ngayon at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoon si Abraham. Ako'y nakatayo sa tabi ng balon ng tubig at ang mga anak ng babae ng mga tao sa bayan ay darating upang umigib ng tubig. At mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom. At kanyang sasabihin, uminom ka at painumin ko pati ang iyong mga kamelyo at siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac. At sa ganito ay malalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. So napakahalaga, Pastor Ray, yung binabanggit dyan na part of prayer. Sa pag-aasawa talaga,
kailangan yung panalangin. Yeah. Humingi si Eleazar sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalangin na kung sino yung magpapainom sa kanya. At hindi lang yon, pati yung kanyang 10 kamelyo ay siya na nga yun. Sinagot ba ng Panginoong Diyos sa verses 18 and 19? Anong sinasabi, Pastor Ray? At sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko. Nagmadali niyang ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. Pagkatapos na siya'y kanyang mapainom, siya ay nagsabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang silang lahat ay makainom na. Okay, napakalaga yun. Kasi kung ano yung dinalangin ni Eleazar, yun ang nangyari na ginawa ni Rebecca, na siya na nga talaga ang binigay ng Panginoong Diyos na mapapangasawa ng kaniyang Panginoon. So, napakalaga nating titingnan dito yung part ng prayer na kailangan na gawin ng isang tao kung gusto niya na mag-asawa o naghahanap ng mapapangasawa, kailangan talaga ng panalangin. Napakalaga yon. Kung aking tinitingnan, akma ay tamang-tama yung panalangin ni Eleazar na nagawa. Dahil yun yung ginawa ni Rebecca. Napakahirap man, Pastor Ray, na kapag hihingi sa'yo ng stranger ng tubig, iinom, bibigyan mo. Oo nga, pero kapag pati pa yung 10 kamelyo, Ay mahirap yun. ay papainumin mo. Ay yung kamelyo can drink 50 gallons in one sitting. Yun yung nabasa ko na sulat ni Dr. Pringle. At yung balon ay 50 steps down. So kahit pa na 5 galon ang bubuhatin niya, ilang steps bababa at pataas para mapainom lahat ang kamelyo. Napakalakas pala ni Rebecca. So kung ating titingnan, yung panalangin ni Eleazar, yun talaga yung nangyari kay Rebecca. Sinagot ng Panginoon. Pangalawa, sa chapter 24 verses 63 and 64, makikita din natin dito yung panalangin ni Isaac habang siya naghihintay. Yeah. Lumabas si Isaac sa parang upang maglakad-lakad ng dapit hapon. Itinaas niya ang kanyang mga paningin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Tumingin naman si Rebecca at kanyang nakita si Isaac. Mabilis siyang bumaba sa kamelyo. Okay. Dito ating makikita, no? Habang siya ay naghihintay, maari iniisip niya, sino kaya yung darating na bibigay sa akin ng Panginoong Diyos? Siya ay nananalangin din, na yung kanyang panalangin din ay yung kung ano yung sinasabi ng kanyang ama na mapapangasawa. Dahil ayaw ng kanyang ama na pupunta siya sa mga kaninyo, sa kanilang lugar. Gusto niya na doon sa pinanggalingan niya na yung kanilang mga angkan, doon siya pupunta. So, yun yung kanyang pinalangin. At nung sila'y nagkita, mata sa mata, ikaw, Pastor Ray, nung nagkita kayo sa mata ng iyong asawa, ni Ma'am nagkaiba ng pakiramdam. Yun yung sinasabi natin kung minsan sa mata makikita ang damdamin. Sabi niya, yung mga dito, napakahalaga talaga yung panalangin nating makikita. Sa pag-aasawa, kailangan, mga binata, mga dalaga, kung kayo ay naghahanap at nagbumuni-muni na mag-aasawa na, kailangan ang dibdibang panalangin, ang earnest prayer sa ating Panginoong Diyos. At ang panghuli, yung part of love, Pastor Ray, sa pag-asawa ay meron ding kailangan ng part of love, hindi lang panalangin, kundi meron ding bahagi ng pag-ibig. Sa Genesis 24:67, anong binabanggit diyan, Pastor Ray? Dinala siya ni Isaac sa tulda ni Sarah na kanyang ina. Kinuha niya si Rebecca at siya'y naging asawa niya. Okay. At siya'y kanyang minahal, kaya't naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Okay. So ating makikita dyan, Pastor Ray, yung binabanggit dyan na report na kung saan ay minahal ni Isaac si Rebecca only after their marriage. Yung binabanggit dyan na conjugal love. Ito yung Hebrew concept of love that has inspired Hebrew theology of
religion. Yun yung model for the covenant between God and His people. Sa Hosea 3 verse 1, na binabanggit dito yung relationship between marriage partners, na kung saan ang pag-ibig in the Old Testament is an integral part of the concept of covenant. Napakahalaga yung konsepto ng pag-ibig sa tipanan, na kailangan ito. Kasi ito yung makikita natin na kung saan yung pag-ibig ng Diyos ay siyang nagbibigay ng malakas na binding dun sa tipanan dahil sa pag-ibig. Kanya nga, kung ating titingnan, Pastor Ray, when God calls for human to love Him, He is not only referring to a momentary love, kundi ito'y pag-ibig na walang hanggan. To love Him na hanggang sa wakas. Yun yung binabanggit sa chapter 6 verses 5 to 9, na ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos kapag tayo tinawag na inibig ay kailangan na walang hanggan. Pag-ibig na walang hanggan. Kaya maraming salamat, napakaganda yung pangalawa. At ang pangatlo, pupunta na tayo sa pangatlo, Pastor Abe, missional duty. Anong ibig sabihin nito? Tapos na natin pinag-usapan yung covenantal love ng Diyos sa atin, then yung conjugal love. Ngayon ay yung missional duty natin. Marital love. Dito nilalarawan kung paano nag-missional itong si Hosea, no? Pinakasalan niya ang isang babaeng hindi karapat-dapat. Babaeng nagpapatutot. At patuloy na nagpapatutot, naglalarawan ng pagtalikod at hindi katapatan ng Israel. Dito makikita natin na ang babae, sang-ayon sa Ezekiel chapter 16, ang babaeng asawa ay inilalarawan na napakaganda. Okay? Kung basahin mo sa Ezekiel, Pastor, tingnan nga natin kung paano nilalarawan ng Diyos muna ang babaeng mapapangasawa. Alam natin na kapag magpapakasal ang babae ay talagang binibihisan, minimake-upan. Lahat ng bahagi ng kanyang maging ang idadamit niya, maging ang itsura niya, ay talagang inaayusan para pagdating ng ikakasal ito, napakagandang tignan. Pakibasa mo, Pastor Ray, yung sinasabi po ng banal na kasulatan sa Ezekiel 16 verse 13 nga mo, natingnan natin kung paano nag-iingat at nagmamalasakit ang Panginoong Diyos 13. sa babae. Ikaw ay ginayakan ng ginto at pilak, samantalang ang iyong damit ay yari sa pinong lino at magandang tela na may burda. Ikaw ay kumain ng mainam na harina, ng pulot at ng langis. Ikaw ay lumaking napakaganda at bagay na maging reyna. Yun. Kasi ang babae ay dinadamtan ng isang damit na napakadalisay, puting-puti. Sumisimbolo sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. At tinatakpan yung kanyang makasalanang pagkatao at ang idinadamit ay ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. Dito rin natin makikita na ang katwiran ng Diyos mismo ang siyang nagtatakip sa isang makasalanang pagkatao ng kanyang iglesia o makasalanang kalagayan ng kanyang iglesia. So dito ay makikita natin na yung pag-aasawa ni Hosea ay isang pag-aasawa na kung saan ay nagre-reflect ng hindi katapatan ng bansang Israel sa Diyos. Ang isa pa ay sumisimbolo sa isang napakagandang ugnayan ng Diyos sa tao, Pastor Ray. At kung dagdag mo pa doon sa verse 14 ng Ezekiel, Pastor Ray, titingnan natin kung ano itong sinasabi po ng talata. Ang iyong kabantugan ay kumalat sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kagandahan, sapagkat naging sakdal ka sa pamagitan ng kamahalan ng aking inilagay sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos. Napakaganda, no? So ito ay nagpapakita at nagre-reflect na ang Diyos ay napakabuti
at sa magitan nito siya ay naluluwalhati, Pastor Ray. Ngayon, titignan natin yung contrast ng mabuting asawa at ng hindi mabuting asawa. Doon sa Apokalipsis kasi ito ay symbolism ito, Pastor. Sa Revelation chapter 21 verse 2, makikita natin ito, okay? Yung una, yung nobyo ay kanyang inayusan, binihisan at pinaganda ang babae. Iningatan, marami pa dito iningatan niya, pinakain niya, binihisan niya, minahal niya, at lahat ng mabubuting bagay ay ginawa na, ibinigay na. Yan ang katangian ng Diyos sa atin. Lahat ay ibinigay na po, mga kapatid. Doon pa lamang sa lamanan ng Eden. Ipinaghandaan tayo ng tahanan. Pagkatapos ay sa ating sariling katwiran ay wala tayong nagawa. Pagkatapos na magkasala, binihisan tayo ng tupa doon sa lamanan ng Eden. Na yun mismo yung katwiran ng Panginoon na sumisimbolo din na pagdating ng panahon, bagaman tayo ay nagpatutot na kagaya ng asawa ni Hosea, ngunit patuloy pa rin tayong hinanap, minahal at gustong tubusin ng ating Panginoong Diyos. So, muli mong balikan yung Ezekiel 16 verse 3, Pastor Ray, para makita natin yung larawan na ito. At sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa Jerusalem, ang iyong pinagmulan at ang iyong kapanganakan ay sa lupain ng Kanineo. Ang iyong ama ay Amoryo at ang iyong ina ay Heteo. Tingnan mo yung background ng Israel. Walang-wala, no? Walang-wala. Galing sa isang mga bansa na kung saan hindi mo makikita ang katwiran ng Diyos. At hanggang ngayon, makikita natin na kung titignan natin ang kalagayan nila ngayon, maging sa modernong kasaysayan natin, napakababa na ng antas ng pananampalataya. Maging ang bansang Israel at ang literal na Israel ngayon, ang iglesia at bayan ng Diyos. Ngayon, tignan natin yung contrast, Pastor Ray. Basahin mo muna yung 21 ng Apokalipsis verse 2, then ikukumpara natin sa Revelation 19 verse 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Oo. Sige, basahin mo pa yung isa. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa magitan ng kanyang pakikiapid. At ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. Dito sa binasa mong 2 talata, Pastor, nagpapakita na ang Diyos ay napakatapat. At dito naman ating makikita kung paano nagpatutot sa espiritual ang bayan ng Diyos. Maging ang bansang Israel ay nangyari yan. Kaya yung utos ng Diyos kay Hosea ay nagpapakita direct retribution ng Diyos sa kanila yan, direct judgment ng Panginoon sa kanila dahil nakita yung hindi katapatan. Kaya nga nung nag-asawa itong anak ng Diyos, yung lalaki ng Diyos, imagine pare ito, paasawahin mo ng patutot, ay hindi maganda yon. So larawan yon na ang Israel noon ay nagumon sa espiritual na pagtalikod sa ating Panginoon. Na sa pamagitan naman ng katwiran ng Diyos ay talagang hinanap niya ang pamamaraan kung paano sila maibalik sa dating ugnayan. Nakagaya ng iglesia natin ngayon. Ang iglesia naman natin ay, ang sabi nga ni Ellen White, "Do the church, enfeebled and defective as it may be, is the only object here on earth, He bestows His supreme regard." Ganyan din ang church natin. Defective and enfeebled. May kakulangan at may kapintasan. Pero ang kapintasan na yan, kapag idamit na ang katwiran ni Kristo, yung damit na bihis na puti, na tumutukoy sa kadalisayan, kabanalan ng pag-aasawa ng Diyos sa atin, ay yan ay makakamtan natin sa pagbabalik ng Panginoon.
Alright, maraming salamat. So, ang pangatlo dito ay napaganda na inilalarawan na ang Diyos ay kumatakatawan sa isang lalaki na nagmamahal sa iglesia na kumatakatawan ng isang babae. Ganun pa man, ang babae ay kailangang magiging patuloy na maganda, malinis, maayos, at sumusunod sa kanyang asawa dahil nakipagtipan nga sila. Pero kung sila ay, yung babaeng ito na nakipagtipan sa asawa, sa Diyos, ay humiwalay sa pamamagitan ng mga hindi pagsunod o kaya pagiging haliparot. Darating ang panahon, ay magiging haliparot siya, darating ang panahon, yung itong asawang lalaki na nakipagtipan, ay hahatulan niya. Hahatulan niya. Hahatulan niya. Itong babaeng nagiging haliparot. So, bawat isa sa atin, tayo ay kanyang iglesia na nakipagtipan sa Diyos, dinamitan tayo, di ba, Pastor? Ginayakan tayo, inayos tayo, pinakain tayo, lahat ay inihanda para sa atin, namatay pa para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo naman ay sumunod sa Kanya. Tayo naman ay patuloy na maglingkod sa Kanya, sumamba sa Kanya, sapagkat kung tayo humiwalay, magpatutot tayo, darating ang panahon, dito sa Apocalypse binasa mo, hahatulan ng Diyos ang Kanyang bayan, ang Kanyang iglesia, at kung sino man ang maging patuloy na maging tapat, ay Kanyang ililigtas sa langit na bayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama. Kaya parang ito'y from Eden to Eden fall to Eden restored sa langit na bayan. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Meron pa tayong Pastor. Pastor Ray, may nakita ko rito na isang bahagi sa chapter 16 ng Ezekiel na kung saan sa verse 5 kung bakit ay binigay na ng lahat ng kaniyang mapapangasawa yung dahilan kung bakit siya tumingin sa iba dahil nakita niya, he trusted in her own beauty sa verse 5. Ito yung dahilan. Hindi niya nakita yung binabanggit dito sa 2 Corinthians 5:21 na kung saan we are beautiful because we are covered with the righteousness of Christ. Kung ang isang tao ay ang makikita niya, he will trust in his beauty. Hindi yung beauty na binibigay ng Panginoong Diyos, yung kakayahan. Sa Desire of sa Messages to Young People na pinakita kanina ni Pastor Abe, page 141, sabi, trusting in beauty leads to pride and self-exaltation, drawing hearts away from God. That's So, napakahalaga na hindi tayo magtiwala sa ating sarili, kundi sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat at napaganda na ang ating pinag-aralan ay covenantal love, marital love, at saka missional duty, na patuloy tayong magiging tapat sa ating tipanan sa ating Panginoon Diyos at maglingkod sa Kanya. I will go. Sinabi doon ay tayo'y sasama, makibahagi sa Kanyang gawain dahil sa Kanyang pagdating ay uwi tayo sa langit na bayan. Miss na natin ang langit, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Pagpatuloy nyo, kaibigan, upang patuloy nyong mahalaman ang mga butil na katotohanan na ating pinapag-aralan linggo-linggo. Ito po ang iyong lingkod. Patuloy na naglilingkod at nagsasabi na mahal ka ng ating Panginoon Diyos. At bago tayo tapusin ang ating pag-aaral, ay makakarinig tayo ng isang awitin at hingin natin si Pastor Abe ng isang panalangin. There is a love that you should hope for, a love that will bring peace and will joy. There is a love that you should cherish, a love that is never ever selfish, a kind of love that will surely
consist of a man, a woman, and our dear Lord. It's a love triangle where God is in control. You don't need to implore so that you'll be adored. For in a love relationship, if God is at the center of it, will make the triangle complete. You should not listen and depend on anyone who will only pretend. Delve into God's counsels, let them be your guide. Just believe that He'll give love that abides. Always take God deep into your heart, so that love in you will never depart. In a love triangle, God is in control. You don't need to implore so that you will be adored. For in a love relationship, if God is at the center of it, will make the triangle complete. Praise God is so great. I thank Him for the shade that He ordained, so that true love will remain. In a love triangle, God is in control. You don't need to implore so that you will be adored. For in a love relationship, if God is at the center of it, will make the triangle complete. If God is at the center of it. Pastor Abe. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakila naming Panginoong Diyos, nakita namin ang larawan ng pag-aasawa sa halamanan ng Eden na nangyari din po sa kapanahunan ng lumang tipan. Inyo pong ipinauunawa sa amin, Panginoon, na kayo ang nag-initiate ng magandang relasyon sa pamamagitan po ng pagkakaloob ng mga asawang ipinagkaloob ninyo sa amin. Tulungan ninyo kaming mapangalagaan ang kasagraduhan ng pag-aasawa, na ito'y hindi lang makita sa aming pamilya, kundi makita din sa loob ng inyong iglesia. Naniniwala kami na pagdating ng panahon, ang mga simbolismong ito ay aming makakamtan sa malalhating pagbabalik ng aming Panginoon kapag kami Kanyang dadalhin na bilang mga asawang binanal, tinubos, at aarugain, kakalingain, at mamahalin pagdating dyan sa langit na bayan. Salamat sa larawang ito, Panginoon, ng labis na pagmamalasakit at pagmamahal ninyo sa amin, nakagaya ng pagmamahal din ninyo sa mga viewers namin. Patuloy na i-bless ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pagninegosyo, ang kanilang pananampalataya, at ang kanilang pamilya, Panginoon, na bumubuklod ng isang napakagandang sosyudad at napakagandang bansa. At diyan sa langit, O Panginoon, lahat ng mga bansa ay pupuri at sasamba sa inyo dahil kayo ang unang nagmahal sa amin. Dinadalangin namin ito at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon Diyos, patuloy kang susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral.